Ito yung comment sa atin ng isa sa ating nanonood sa atin. So, nakita ko tong comment niya and napaisip din naman ako sa comment niya. Sabi niya, gaano ka nakatagal sa abroad at magkano ang salary mo? So, sa gaano po ako katagal sa abroad, ako po ay nag-abroad ng 2013 to 2016 sa Taiwan. So, ang sinasahod ko noon, tuto lang ako noon. So, kung nakapag-Taiwan po kayo, ang sahod po ng Taiwan dati, kapag tuto ka, ang pasok mo, 2 days rest day, 2 days off. So, masahod ka lang po doon sa pera nila doon ng nasa 12,000 NT dollars. So, ang 12,000 NT dollars noon, ita-times mo sa 1.23 hanggang 1.32. Mga ganun kasi yung palitan before. So, kayo na lang ang mag-compute kung magkano ang naging sahod ko doon sa Taiwan. So, sabihin natin na sumasahod ako sa Philippine Peso na nasa 16,000. Sabihin natin ganun sa Philippine Peso. So, 3 years po ako doon. Nagtiis ako ng 3 years. And then, 2016 to 2019, nag-abroad din ako. Sa Japan naman po siya. So, pag abroad ko sa Japan, ang ano muna, may naipon ba ako sa Taiwan? Wala po. Meron akong nauwing pera, 170,000 lang. Pero saan ba makakarating ng 170,000? So, yun yung ginamit ko para makapag-aral ako papunta ng Japan. Alam naman natin na kung kayo po ay magja-Japan, kailangan mo munang mag-aral ng Nihongo or ng language nila doon. So, yun ang ginamit ko pag-aaral. And then, 2016 to 2019 is nasa Japan po ako. Sabihin natin na sumasahod ako doon ng 10 to 11 or 12, ano, 120,000 yen. So, mga ganun yung sinasahod ko doon. 10 hanggang 12 lapad. So, magkano palitan nun? Sabihin natin na sumasahod ako noon na nasa 50 to 60,000 pesos ang sinasahod ko noon. May naipon po ako. Nagtulong po ako magpagawa ng bahay namin sa probinsya. So, isa yun sa napundar namin. Nagtulong ako doon. And then, kumuha po ako ng bahay kay Pag-ibig. So, through pre-selling to, way back 2017 ako kumuha. So, ang monthly ko dyan is nasa 6,800 pesos. So, yun ang napundar ko. Actually, equity lang yun sa bahay, no? Equity lang yun sa akin. So, ang nabigay ko naman doon sa aming sa bahay namin doon sa probinsya, sabihin natin na wala pa siyang wala pa siyang 500,000. So, wala pa, hindi pa siya umabot ng 500,000. And then, after nyan, may nauwi ba ako? Meron po ako nauwi. Ang naiuwi ko pa noon ay I think nasa 200,000 pesos, and then may natanggap ako na lump sum na nasa 160,000 pesos, and may natanggap ako na tax refund na nasa 30,000 pesos. So, total nun is nasa 400,000 pesos. Yun yung naging pera ko sa Japan after ko na nag-Japan. Pero, nag-hit po ang pandemic ng 3 years sa Pilipinas. So, ibig sabihin, 2019 ako umuwi, hindi po ako nakabalik agad ng ibang bansa. So, 2020 ng March, nag-close po ang boarding ng Pilipinas and na-stranded ako sa Pilipinas. Alam natin yun lahat kasi nag-close talaga ang border ng Pilipinas. So, bumalik po ang border ng Pilipinas, I think nasa 2021 na. Or 2022, I'm not sure. Pero nakapunta po ako sa Czech Republic is 2022. So, imagine niyo meron akong naipon na nasa 400,000 sa atin sa Japan. May naipon akong ganun. Pero nag-back to zero, nag-negative pa nga po ako. Bakit? Kasi nagbabayad po ako nun sa bahay. 20,000 ang binabayaran ko monthly sa bahay. Plus, wala naman talagang trabaho noon, nung panahon na yun. Kaya ibig sabihin po, nag-back to zero talaga ako noong 2022. Nung nag-apply ako, yung lahat ng ginastos ko po doon, hiniram ko siya sa mga kapatid ko para lang makapag-ibang bansa ako, placement fee ko, lahat-lahat po, sa kapatid at sa kaibigan po, at saka sa partner ko, doon po ako nang hiram. Kaya kung itatanong nyo sa akin, kung gaano katagal ako nag-ibang bansa, kaya ganito parang nagsasabi ako sa inyo na kumuha kayo ng ganito, ganyan. Guys, doon sa pinagdaanan ko, doon ako nakakuha ng mindset na ganito. Kasi pag umuwi ka ng Pilipinas, kahit may pera ka, kapag walang pumapasok sa yung pera, mauubos po talaga yung pera nyo. Would you imagine na may dala akong 400,000? Sa atin, ang 400,000 malaki na pong pera. Siguro kung ngayon magkakaroon ako ng 400,000, maganda na yung pupuntahan ng 400,000 na yun. Pero nung panahon kasi na yun, pandemic, wala po talaga kaming magagawa kasi wala naman talaga siyang trabaho. Kahit ang mga negosyo nun, pahirapan na rin. At yung sinasabi po dito ni Sir,
na ang sabi niya kasi ay i-vlog ko din daw yung pundar ko ba, yung sinasabi ko sa inyo. Guys, hindi ko naman kailangan na hingin na umokey kayo sa akin. So, ang akin lang, sinasabi ko sa inyo kung ano yung nagawa ko, kung ano yung tingin ko na pwedeng maging ano sa ating mga OFW. Wala po akong ibang iniisip na para ipagyabang, para maniwala kayo sa akin. So kung tingin nyo hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi ko, pwede naman yung skip yung video. Ano? Nakadepende po yan sa inyo. Kasi ang sa akin po kasi, as OFW, alam ko yung burden natin. Alam ko na marami tayong mga naiipon na resibo. Yung ibang hindi OFW, hindi tayo maiintindihan. Tayong mga OFW, makakaintindi tayo dyan. Kasi baka ang sabihin nyo kasi na kasi matagal ka na sa ibang bansa kaya nakapundar ka. Hindi po ganun. Ako na po yung nagsasabi kasi kung babalikan ko yung mga sitwasyon ko before, baka po mas mahirap pa ako sa inyo. Pero ipinilit ko talaga siya na makapundar. So pre-selling po talaga ako nag-start. Itong pre-selling na to, way back 2017 ko nga po siya nakuha. And then, nung umuwi ako, diretso pa rin yung bayad niya, 20,000 monthly. Kaya ako naghirap ng bongga. And then, nakapangutang ako, halos nasa 500k din po yung nautang ko para lang doon sa pambayad doon sa bahay monthly. Iba-ibang tao na po yung nautangan ko noon. And then, noon nga nakapunta ako dito, 2022, ayan, dyan na po ako nagsimula na magbayad. So, 6 months akong hindi nagpadala sa amin kasi wala naman talaga ako ipapadala. Pero after 6 months na yon, nakahanap po ako ng trabaho na sumasahod ako ng nasa 50k. Dito po sa Czech Republic. So, 50k yung sinasahod ko. Naiipunit ko doon yung 20,000 na pambayad ko doon. Tapos, nagpapadala lang ako sa amin is nasa 10,000 lang. Tapos yun, kumakain ako. Tipid po talaga. Tipid talaga. Hindi natin pwedeng pagbasihan kung ano yung naging nakaraan ko na dahil matagal ka na sa ibang bansa. Hindi po siya pwedeng pagbasihan kasi meron tayong kanya-kanyang pinagdaanan. So kung talagang gusto mo na gawin itong bagay na to, kahit po ikaw ay bago lang sa ibang bansa, pwede mo po siyang gawin. So magkano ba ang monthly pag pre-selling? So depende kasi yan sa makukuha nyo. Merong 7,000, merong 8,000, ganun. Merong 9,000. Depende yun sa makukuha nyo. Pero kung papaupahan nyo guys ang property, I suggest na ang kunin nyo yung medyo sa mataong lugar, tapos mas mura. So yun yung masasuggest ko sa inyo. Kasi yung akin kasi malapit sa bayan, so madali lang makahanap ng uupa. And then yung sa partner ko naman, ang nakuha niya medyo malayo sa bayan. So sa Mamatid yun, medyo malayo siya sa kaya pahirapan kaming maghanap ng uupa sa kanya kasi nga medyo malayo sa mataong lugar. So, ganun ang gawin nyo kung gusto nyo talaga na makapundar. So, wag nyo tingnan kung ano yung possible na mangyayari. Ang tingnan nyo is kung dedicated ba kayo doon sa gagawin nyo.